Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinilabutan ng unang gabi kong matulog sa lumang bahay ni Lola sa San Miguel, Bulacan. 3 taon na itong wala nakatira matapos siyang pumanaw. Pero dahil gusto kong makalayo muna sa Maynila, napagdesisyonan kong doon muna tumira pansamantala. Pagpasok ko palang sa bahay, naamoy ko agad ang halimuyak ng lumang kahoy at kandila. Ang mga kurtina ay kupas, at ang mga sahig ay may mga tunog na parang ungol ng matanda tuwing aapakan. Pero ang pinaka nakapukaw ng pansin ko ay ang lumang aparador sa kwarto ni Lola. Gawa sa nara, may ukit na mga bulaklak sa gilid, at may saradong salamin sa gitna na halatang niluma ng panahon. Nang gabing yun, habang nag-aayos ako ng mga gamit, napansin kong may litrato sa loob ng aparador. Nakasabit ito sa pinto sa loob, sa bandang likuran ng salamin. Luma na ang litrato, parang mga kuha noong dekada 50. 3 tao ang nasa litrato. Isang batang babae na mga 7 o 8 taong gulang. Isang babaeng may edad na. At isang lalaking nakasuot ng lumang barong. Pare-pareho silang nakangiti, pero kakaiba. Hindi natural ang ngiti nila. Parang pilit, parang may tinatago. Habang tinititigan ko, bigla kong napansin ang mga mata ng batang babae. Parang nakatingin diretso sa akin. Akala ko imahinasyon lang dahil sa ilaw ng lampara. Pero nang gumalaw ako, parang sinusundan ng mga mata niya ang bawat galaw ko. Kinilabutan ako. Agad kong isinara ang pinto ng aparador. Siguro pagod lang ako, sabi ko sa sarili ko. Kinagabihan, habang nakahiga ako, narinig ko ang mahina at paulit-ulit na pagkatok. Akala ko hangin lang. Pero nang tumigil ako sa paghinga para makinig, narinig ko ulit. Mula mismo sa aparador. Dahan-dahan akong bumangon. Kinuha ang flashlight at nilapitan yun. Baka daga lang, sabi ko, pero nanginginig ang kamay ko habang inaabot ang seradora. Pagbukas ko ng pinto, wala namang laman. Mga lumang damit lang ni Lola. Pero napansin kong wala na roon ang litrato. Napatigil ako. Kanina lang, malinaw kong nakita na nakasabit yun sa loob. Napaatras ako. Ramdam ko ang malamig na hangin na parang humaplos sa batok ko. Paglingon ko sa salamin ng aparador, muntik na akong mapasigaw. Sa refleksyon, nakita ko ang batang babae sa litrato. Nakatayo sa likod ko. Nakangiti at nakatingin diretso sa mga mata ko. Pagharap ko, wala na siya. Pero sa salamin, nandun pa rin. Dahan-dahan siyang lumapit sa refleksyon. Hanggang sa mukha na lang niya ang nakikita ko. Maputla, walang ilong, at itim na itim ang mga mata. Biglang nabasag ang salamin. Napasigaw ako at dali-daling lumabas ng kwarto. Tumakbo ako papunta sa sala. Halos mabali ang paa ko sa pagmamadali. Doon ako natulog sa sopa, nanginginig at pawis na pawis. Kinabukasan, dumating ang kapitbahay naming si Aling Belen, isang matandang kilala ni Lola. "Nakita kita kagabi, anak," sabi niya. "May nangyari ba?"
Kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa litrato at sa batang babae sa aparador. Napatingin siya sa akin at dahan-dahan niyang sinabing, "Hindi mo dapat binuksan yung aparador ni Aling Leta." Naguluhan ako. "Bakit po?" Lumapit siya sa akin at halos pabulong na sinabi, "Matagal nang sinasabing may sumpa yung aparador. Yung batang nakita mo sa litrato, anak niya yun. Namatay sa loob ng bahay na to." Ayon kay Aling Belen, nalagutan daw ng hininga ang bata sa loob ng aparador habang nagtatago noong panahon ng gyera. Hindi siya natagpuan agad, at nang buksan ng ina ang aparador makalipas ng ilang araw, bangkay na ito. Simula noon, kahit ipasara na raw ang aparador, bumabalik pa rin ang litrato sa loob. Kahit sino raw ang tumira sa bahay, laging may maririnig na katok tuwing gabi. At kapag sinilip mo, siguradong may makikita kang bata sa salamin. Gusto ko sanang hindi maniwala, pero nang bumalik ako sa kwarto, bumalik na naman ang litrato sa loob ng aparador. Buo, parang walang nangyari. Pero ngayon, 4 na tao na ang nasa litrato. At ang pang-4 ay ako. Nakasuot ako ng parehong damit na suot ko ngayon. Nakatayo sa gilid nila. At nakangiti rin. Kagaya ng kanila. Nabitawan ko ang litrato sa sobrang takot at tumakbo palabas ng bahay. Hindi ko na binalikan. Hanggang ngayon, kapag naiisip ko yun, naririnig ko pa rin minsan sa panaginip ko ang mahina at paulit-ulit na katok. Matapos ang gabing yun, lumipat ako agad ng tirahan. Akala ko kapag lumayo ako, matatapos na rin ang bangungot. Pero 1 linggo pa lang mula nang umalis ako sa bahay ni Lola, nagsimula na namang magpakita ang litrato. Ngayon, sa mga lugar na hindi ko inaasahan. Una, nakita ko ito nakasiksik sa loob ng bag ko. Sumunod, sa ilalim naman ng unan ko. At minsan, pagising ko, nasa ibabaw na ito ng lamesa. Parang may naglagay mismo habang natutulog ako. At sa bawat pagbalik ng litrato, lumalapit ng lumalapit ang mga tao sa larawan. Noong una, nasa gitna sila. Pagkalipas ng ilang araw, nasa harap na. Hanggang sa isang gabi, nakita kong halos nakatapat na sa lente ang mukha ng batang babae. Nakangiti at nakatingin sa akin. Hindi ko na alam kung anong totoo at kung anong imahinasyon na lang. Kaya napagdesisyonan kong bumalik sa bahay ni Lola para matapos na ang lahat. Dumating ako sa San Miguel ng dapit hapon. Tahimik pa rin ang paligid. Ang mga puno sa paligid ng bahay ay tila nagbabantay. At ang hangin ay malamig na parang may kasamang bulong. Pagpasok ko sa loob, naamoy ko agad ang pamilyar na amoy ng lumang kahoy. Parang walang nagbago. Maliban sa isang bagay, nakabukas ang pinto ng aparador. Dahan-dahan akong lumapit. Dala ang flashlight. Hindi na ako matatakot. Sabi ko sa sarili ko, kahit nanginginig ang tuhod ko. Pagbukas ko ng tuluyan sa aparador, naroon ulit ang litrato. Pero ngayon, malinaw kong nakita. May mga bitak sa paligid ng larawan. Parang basag na salamin. At may itim na usok na bumabalot sa mga mukha ng nasa litrato. Nilakasan ko ang loob kong hawakan yun. Pagdampi ng daliri ko, bigla kong nakarinig ng iyak ng bata. "Mama,
Bakit mo ko iniwan? Mahina, pero malinaw. Tinig ng batang babae. Paglingon ko, nasa likod ko na siya. Nakasuot ng puting damit, duguan ng leeg, at may marka ng kuko sa braso. Hindi siya mukhang galit, pero ramdam ko ang lungkot sa mga mata niya. Hindi kita iniwan, sabi kong halos pabulong. Sino ka ba talaga? Lumapit siya ng dahan-dahan at bigla kong naramdaman ang lamig ng paligid. Ang ilaw ng flashlight ay kumikislap-kislap. Ako si Lira, sabi niya. Anak ako ni Aling Lita. Bigla akong napahinto. Si Lita? Ang lola ko? Tumango siya. Ako ang panganay niyang anak. Pero nakalimutan niya ako. Nilock niya ako dito sa loob ng aparador. Akala niya nagtatago lang ako sa laro namin. Hindi niya alam, hindi ko na kayang huminga. Unti-unting tumulo ang luha sa pisngi ko. Ibig mong sabihin? Oo, sagot niya. Kapatid ko ang tatay mo. Ikaw ang apo ng taong nagtaksil sa amin. At ngayon, gusto kong makasama ka. Matagal akong naghintay. Hindi ako makapagsalita. Parang bumigat ang dibdib ko. At ang paligid ay nagdilim. Lahat ng ilaw sa bahay ay sabay-sabay na namatay. Tanging aparador lang ang may liwanag. Galing sa loob nito. Parang nag-aanyaya. Halika na, sabi ni Lira. Inaabot ang kamay ko. Para makompleto na tayo. Pero may narinig akong boses mula sa labas. Anak, huwag mong sundin yan. Si Aling Belen. Nakasilip siya sa bintana. May hawak na rosaryo. Itapon mo ang litrato. Sunugin mo. Agad kong kinuha ang litrato. Habang hawak ko ito, naramdaman kong parang may umainit na hangin na bumubuga mula sa loob ng aparador. Sumisigaw si Lira, umiiyak. Huwag mo kong iiwan ulit. Lumapit siya, pero nang itapat ko ang litrato sa apoy ng lampara, bigla siyang umatras. Humiyaw ng malakas at nawala sa ere. Nasunog ang litrato, pero bago ito tuluyang matunaw, nakita kong nagbago ang mukha ng batang babae. Ngayon, payapa na siya, nakangiti ng totoo. Bumagsak ako sa sahig, hingal na hingal. Nang tumingin ako sa aparador, sarado na ulit ito. Tahimik, parang walang nangyari. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay para magpasalamat kay Aling Belen. Natapos na po, sabi ko. Hindi na siya nagpapakita. Ngumiti siya, pero seryoso ang tingin. Natapos nga anak, pero tandaan mo, ang mga kaluluwang nakakulong ay hindi tuluyang nawawala. Naghihintay lang sila ng makakaalala. Tumango ako, kahit hindi ko gaanong naintindihan. Nang pauwi na ako, dinala ko ulit ang lampara ko at sinigurong walang naiwan. Pero bago ako tuluyang lumabas ng bahay, napalingon ako sa kwarto ni Lola. At doon ko nakita, nakaawang ang pinto ng aparador. At sa loob nito, nakasabit ulit ang bagong litrato. Ngayon, dalawa na lang ang laman. Ako at si Lira, magkatabi, nakangiti.